Maganda at maluwalhating araw po sa inyong lahat ngayong unang araw ng Marso, Lunes, year 2021. At kagaya po ng ating palaging paalala sa inyong lahat, pati na si Presidente Rodrigo Duterte, tayo po ay magsuot ng ating face mask at saka po yung ating face shield. Napakahalaga sa lahat ng panahon, kahit na nakabakuna na tayo. At tayo po ay mag-observe ng 2-meter distance or 6 feet pag tayo ay nasa labas. At tayo po ay maghugas ng ating mga kamay with soap and water for 20 seconds frequently and thoroughly. And syempre tayo po ay magpakalusog sa pamamagitan ng pag-aalaga sa ating mga katawan. How? Well, we eat only nutritious food. Vegetables, seafoods, fruits. Yung tayo ng maraming fruit juices, ng maraming tubig, mag-exercise tayo sa umaga. Tayo matulog at least 8 hours a day. Yan po ang gagawin natin. Magpabilad din tayo sa araw. Anyway, alam nyo, may papapokus ako muna sa inyo. Pero ano lang ito, patikim para mamaya alam nyo kung ano yung didiscuss natin. Dahil sa larangan ng politika, malapit na 2020 ito ang eleksyon. Itong darating na Oktubre, filing ng Certificate of Candidacy. O kaya, kung baga, kumukulo na ang politika. Iba-iba ng mga tandem shaping up para sa panguluhan at pangalawang panguluhan, pati na sa senador. At dito po sa Daily Tribune, may nakita tayong, hindi pa unang-una, ang unang nag-take off yung Duterte, Mayor Sara for President, tapos si Presidente Rodrigo Roa Duterte, Vice President. Duterte yun. At yun nga, in-endorse na nga ng mga LGU officials sa Pangasinan, kung matatandaan ninyo. At kung saan-saan na dumarating. Kaya dami ng mga nagmo-motorcade, naglalagay ng mga tarpaulin, nakalagay Run, Sara Run, or Sara for President Movement. Yun muna ang unang lumabas. Pagkatapos, nung nakaraang linggo, noong Feb 28, biglang may lumabas naman na bago. Focus ko sa inyo. Ayan. Ano ba nakalagay? Sara Bongo may alter Duterte fusing. Ibig ko sabihin, baka itong tandem na ito, mabago naman yung Duterte, Sara Go. Si Senador Christopher Go naman ang tatakbong vice presidente. At si Mayor Sara pa rin ang presidente. And then, nakita natin, ito nga pala, ito lumabas noong linggo, pero nung Sabado, ito ang lumabas. Pero actually, itong Sara Digong take shape. Nauna na nga ito. Mali nga yung reporting ng reporting ng Daily Tribune. Nauna na ito ever since. Yung Sara Bongo. Yung hindi natin nadala yung sa dyaryo. Yung pangatlo, iba naman. At ang nakalagay naman po ay Go Duterte. Ibig sabihin, si Senador Bongo naman tatakbong presidente. At saka si Presidente Duterte ang tatakbong vice. Okay, mamaya abangan ninyo. Yan ang magandang talakayin natin. Samantala, tatalakayin din natin maya-maya. Yun nung dumating na ang inaantay nating bakuna, yung Sinovac. Kahapon, late afternoon, pagdaan natin sa Villamor Air Base, galing tayong Cavite. Nandun lahat yung mga PSG, mga military, nandun sila lahat, nag-aabang.
So, tingnan natin. Mamaya, di-discuss natin. Pinapanood ko nga kanina yung nagpabakuna dyan sa PGH, sa PNP, marami. Exciting. Eh gusto ko munang, hindi po ba, naibibida natin sa inyo. Eh tayo nakakapunta sa mga probinsya at kinukuha natin yung mga concerns sa mga LGUs. At the same time, naanyahan po tayo na talakayin natin yung Duterte tandem. Pati na yung revolutionary government. At nagsimula tayo, kung di tayo nagkakamali, Zambales muna. Doon kay Governor Ibdani, sa imbitasyon naman ng mga grupo ng revolutionary government group. Nila Bishop Nilo Tayag, yung sila Bobby Brillante, sino pa, sila Baby Cody. Pagkatapos, pumunta tayo ng Bataan. Imbitado naman tayo ni Governor Reyes. Ano nga ba ang first name ni Governor Reyes? Yung nickname niya, si Abet Garcia pala. Brother Garcia. Nalilito na tayo sa dami ng gobernador. Si Governor Abet Garcia. Tapos in-entertain nga tayo doon nila Mayor Inton. O hindi po ba? Tsaka yung kabiyak niya, si Attorney Inton. At marami pang iba. And then, nagpunta tayo ng Pampanga. Punta tayo ng General Santos. And then, pumunta tayo ng Nueva Ecija. Eh, kung matatanda nyo, Nueva Ecija, di pa, there were 15 mayors of them at 5 kinatawan sa mga alkalde. At meron nga tayong hindi na banggit na mga mayor. Sa dami kasi. Si Mayor Ronnie Pascual ng Llanera, Nueva Ecija. Si Mayor Mary Abad of Karanglan, Nueva Ecija. Pati si Mayor Victor Badar ng Nampicoan, Nueva Ecija. At meron tayo nabanggit na mayor ng Gapan na si Mayor Pascual. Pero actually, dalawa pala ang Mayor Pascual. Isa sa Gapan at yung isa naman, sino na nga ba yung isa? Ay, Pascual din eh. Kinurek nga tayo ni Josie Abisanis eh. Yun, Mayor Roy Pascual ng Llanera. Eh, ang sinabi kasi natin, Mayor Pascual lamang. Sabi niya, yun, Mayor ng Gapan yun. Wala siya doon. Ang nandun ay si Mayor Ronnie Pascual ng Llanera. Anyway, kailan ba tayo nagpunta? Hindi kahapon. Sabado. Naku, maniwala kayo, Sabado. Hirap na hirap tayo. Pero, mabalik tayo dun sa Nueva Ecija. May mga pinalabas tayong picture. Ito, hindi natin naipakita sa inyo. Ito ang Mayor Oyi Umali. Ang siya namang nag-host sa atin doon sa Nueva Ecija. At meron pa po siyang, di ba sabi ko sa inyo, may programa siya sa TV. Tingnan niyo yung iba pang picture. Nandun tayo, panel eh. O ito yung mga mayor. Ito yung binabanggit, yung may hawak kong mikropono. Si ano yan, dating mayor ng Peñaranda. Dating state prosecutor, si Ferdinand Ferdi Abisamis. Ang tawag nila dito si Blue Boy. Ayun, mga mayor so yung lahat na nakaupo doon. Ang natuklasan pa nga natin sa Nueva Ecija pala, ang daming mayors ng babae. O kasama na yung nag-aaway doon sa hain. Nueva Ecija. Sino ba magkalaban doon? Si Mayor Esquivel, saka si Mayor, sino pa nga, nalilito tayo sa dami ng mga mayor eh. Ayan o. Ano pa, tingnan mo nga yung ano, pakita mo nga yung, yan, mga mayor ho yan, naka-bump, fist bump. Kita niyo yan? Actually naka-ano yan ha, naka 1 meter distance even more. Depende lang kasi sa angle ng camera. And then, tingnan nyo, yan ang sinasabi ko sa inyo, na itong si Governor Oyi Umali, meron siyang television station na malawak hanggang kakarating kung saan sa abroad. Ayan, nung tayo ay in-interview, puro mga abogado yung kasama ko ngayon, sila lawyers. All of them. Either they're working dyan sa Kapitolyo or allied sila ng mga ahensya ng gobyerno. Ano pa bang meron dyan? Ito naman,
Ito. Ito ang Mayor Dino Reyes Chua ng Noveleta, Cavite. Inimbitahan po tayo at dyan sa isang restaurant sa Blooms Cafe kami nag-dinner at doon nga namin diniscuss yung aking imbitasyon. O tingnan nyo, yung Blooms Cafe nga, no? Merong social distancing yan, ha? At pareho pa kami naka-face mask. O, hindi pa kasi kami kumakain eh. Mag-uumpisa pa lang yung meeting namin. Inanyayahan po tayo at sabi niya sa atin, ihaharap niya ako dun sa 4 na mayors, mga barangay kapitan. Akala ko naman, ordinaryo lang na, yung kumbaga yung 4 na mayor, saka siya, pang-5 siya. Sinundo po ako ni Mayor Dino sa bahay. Pagulat nga ako at siya mismo sumundo. Kala ko driver lang. Madalit sabi, nagpunta kami sa Cavite. Naku, hindi ko akalain na aabutin pa tayo ng 1:00 ng madaling araw bago tayo nakarating sa bahay. Unang-unang pinunta namin, nagbigay galang tayo dun sa Aguinaldo Shrine sa Kawit, Cavite. Sino ba ang mayor sa Kawit, Cavite? Ang mayor po sa Kawit, Cavite ay si Mayor Angelo Aguinaldo. Itong si Mayor Angelo Aguinaldo, kasama po natin to sa Macau if I'm not mistaken. Kasama natin si Orange Aguinaldo, yung asawa ni Bernadette Sembrano. Itong si Mayor Dino. Tingnan niyo yung Cavite Shrine. Kikita mo niya yan, Aguinaldo Shrine. Yan, si Mayor Dino Reyes Chua yan. Dumaan muna kami doon. Siyempre, nagbigay galang tayo. Tapos, nagbigay respeto rin tayo dun sa libingan, sa puntod mismo. Hindi ko nga alam na dyan pala nakalibing talaga yung remains ni Emilio Aguinaldo, ang nasirang general ng revolusyon laban sa Kastila at ang unang presidente ng Republika ng Pilipinas. Ayan, puntod niya yan eh. Tapos, ano pa ba? Yan sa Kawit yan. Yan yung binibida ko sa akin ni Merdino. Dito, ito yung mga Magdalo. Ang Magdalo ay Aguinaldo faction sa Kawit. Yan yung shrine. Nasa likod ako ng shrine. Tingnan, ang ganda eh. Hangang-hanga talaga ako. Biro nyo, 200 years na siguro yung bahay ni Aguinaldo. Diyan niya nilunsad yung nagdeklara siya ng independence laban sa mga Kastila. Sumunod, ano pang nakikita natin yan? Yan si Mayor Dino kasama natin. Dito niya naman, may social distance kami, kahit dalawa lang kami. Ano pa? Next. Yan naman tama-tama nagdaraan sila. Nakita ako, nakiusap, pwede raw ba kaming magpapoto? Ayan. Siguro papunta rin sila sa shrine. Yan, nagpako ng picture, mayroon pa silang mga uniform. Ano kaya yan? Kung saan kaya galing sila? Hindi ko na naitanong. And then, ito naman dahil nagbigay tayo ng galang kay nasirang Emilio Aguinaldo ng Magdalo. Kailangan pupunta rin tayo dun sa katabi. Sa katabi naman sa Magdiwang. Saan nga ba ang Magdiwang? Nakalimutan na, ano nga bang tao ng Magdiwang? Ang grupo ng Magdiwang. Katabi lang eh. Mamaya maalala natin. Anyway, yan po naman yung shrine para sa Noveleta. Noveleta yung shrine. Kaya sabi ko kay Mayor Dino, yung kasama ko dyan, yan, sa picture na yan. Sabi ko, tingnan mo naman itong shrine ni Andres Bonifacio. Mukha naman yatang parang napabayaan to. Magandahin mo naman to. Saka ang liit. Sabi ko nga pwede ba natin hakutin to? Lagyan natin sa malaking lugar, parang yung Aguinaldo. Kasi medyo masikip ang Noveleta eh. Ano ba next mo? Tingnan mo, ayan. Yan ang shrine ni Andres Bonifacio.
Yung magdiwang naman yan. Magkatabi lang sila, pero magkalaban, ano. Eh, wala, talagang ganyan, eh. Ganyan talaga. O, sumunod, anong susunod? Ito naman, ito yung sinasabi ko sa inyo, na akala ko, kakain lang kami ng 4 na mayor sa si Mayor Dino, Isus Mariosep. Pagdating namin dun sa, ano nga ba yung venue? May, ano yun? What's that? Mount C Hotel and Resort. Naku, napakagandang lugar. Pinagkukunan ko nga, sabi ko, gagayahin ko kaya ito sa garden ko. Nagulat ako, kadami-daming tao. Siguro, sabihin mo, mahigit 200 yung pala, yun yung 4 na mayors na makakapulong natin. Dala yung kanilang tropa, yung mga barangay kapitan nila, yung mga tanod nila. Ang dami nila. Kasi sinalubong tayo, kasi yung Mount C Hotel and Resort, doon naman po yun sa Kawit. So from Noveleta, motorcade tayo sa Kawit para nga may pagkita. At sinalubong tayo ni Mayor Angelo Aguinaldo. Pagkatapos, nandun din si Mayor Nonong Rica Frente naman ng, ano nga bang, si Mayor Nonong ay sa Rosario, Cavite naman. Kasi yung nalilito na tayo. Actually, yung Mount C, ano yan? Yung meeting place, sa Rosario, Cavite ho yun. Yung Mount C Hotel. So, from Kawit, Noveleta, takbo kaming Rosario. At nandun nga yung, mga binanggit ko sa inyo, nandun din po yung si Vice Mayor Denver Chua ng Cavite City naman. At si Board Member Dave Chua, kapatid ito ni Mayor Dino. Ang balita natin, to si Board Member Dave Chua, tatakbo ng congressman at lalabanan niya si Congressman Abaya. Mukhang napakalakas nito, batang-bata. Tingin na, parang mga rockstar itong mga batang to. O sila ho ang mga nakapulong natin. At siyempre, pinapagsalita ho tayo. Ayan si katabi ko, si Mayor Nonong Rica Frente at yung si rockstar, si Dave Chua, natatakbo sa 1st District ng Cavite kasi dami ng problema yung incumbent congressman nila, hindi raw natutugunan yung pangangailangan. Anyway, tingnan natin. So ano pa ba? Ito naman yun, si Mayor Dino. Tapos katabi po natin yung arkitektong protege naman ni Architect Palafox na mahusay, batang-bata, magaling ang utak. At ginawa nga itong consultant nila, Secretary Del Rosario, basta marami yung hanga dito. At kasama rin natin or rather, nagpunta ro para ma-entertain tayo. Kasi mga kaibigan na lahat yung mga nandun. And next, ano pa bang picture natin yan? Ayan, ito naman yung 4 na mayors, yung 4 na yon, si Mayor Rica Frente, Mayor Voltaire, si Congressman, or rather Congressman, si Board Member Dave, at si Mayor Denver, at si Mayor Dino. Binigyan ho tayo ng plaque. Nakapirma silang 4. Yun. And next naman, anong susunod? Ayun, ito naman si Mayor Nonong Rica Frente, or rather si Mayor, what's his name? Voltaire. Kasi ito, anak naman ng kaeskwela natin sa UP College of Law, yung sa makabilang buhay several months ago. May dating mayor naman ng Kawit ba? Rosario? Nalilito na ako. Rosario. At siya ang pumalit. Binigyan po na natin siya ng picture ng Malacanang para naman dun sa in memory ng kanyang ama sa serbisyo niya. And then, anong susunod? Yan ang ilan sa mga, palagay, sino ba yung mga, sila Mayor Dino, tapos si Board Member Dave Chua. Actually, marami yung picture kasi lahat nga ng grupo sila.
Dami, there must be 10 groups na nagpa-picture sa atin. O, yan. And then next. O, yan. Isang grupo din o yan. Sa isang town naman yan. Kasi 4 nga o sila eh. Grupo ng mga barangay kapitan ba yan? Mga, kung ano-ano pa, mga empleyado. Ano pa? Ito naman ho. Alam nyo, sabay-sabay na ho natin. Maniniwala ba kayo? Ako po'y kinuwang ninong sa kasal. Kasabay po natin si Senadora Grace po, pero hindi naman siya dumating. Ang natuwa ako, kasi po yung simbahan dyan sa Kawit, napakaganda, tingnan nyo. Lumang-luma, siguro 200, 300 years old na yato, panahon pa ng Kastila. Pagpasok nyo sa loob, sabi ko, Diyos ko, kung ito'y nakita ko nung ako'y binata pa, dito ako magpapakasal. Kaya nga sabi ko dun sa Dr. Angelo, doon ko kaya magpakasal, napakaganda ng loob. Dalawa lang actually hinahangaan ko. Ang unang-unang hinahangaan kong simbahan na luma na napakaganda, yung San Sebastian. Doon ko kinasal yung aking eldest daughter na si Chingay. Eto ngayon yung pangalawa. Talagang hanga-hanga ako, pinagkukunan ko. Meron ba yung kuha ko sa loob? Palagi ko meron akong kuha. Ito na ho yung kinasal. Si Jolo Granades at sa kanyang kabiyak na si Myla. Ayan, tingnan nyo, ang ganda oh. Pati yung mga flooring niya. Ano susunod? Yan o sa reception. Naubod din ng ganda. Ano na nga ba pangalan ng kanyang resort? Hotel Alta, ano yun? Alta something. Alta Veranda Silang. Diyan sa Silang. Biro wala. Yung kasal, ginawa sa Kawit. Yun nga, yung simbahan na yun. Pero yung reception, naku, ubod na layo, Silang Cavite. Mabuti may nag-escort sa atin. Kung hindi, abutin kami ng 2.5 oras, di kami makakarating para sa reception. So, ang ginawa natin, sige, ituloy mo. Tingnan nyo yung Alta Veranda yan. Napakaganda. Ang kanilang setting din, parang luma din eh. Mga luma lahat eh. Alam nyo naman ako, mahilig ako sa antique. Ayan, tingnan nyo. Ano next? Yan. Tingnan nyo naman ang ceiling. May mga parang may mga punong kahoy doon. Tapos ang mga ilaw nila. Sabi ko sana ko, doon ka na kaya. Doon ka na lang ikasal at mag-reception. Parang napakaganda. 1 hour from here lang. Yan. Tingnan nyo. Ayan yung entry. Kung papasok kayo sa loob ng reception, meron pa silang parang mga gwardiya sibil eh. Nung panahon ng Kastila, pagpasok mo, standard attention sila. Ano susunod? Yan. Nagpakuha ko sa loob. Tingnan nyo naman mga bulaklak. Naku, nagdala nga ako ng bulaklak para sa aking nasirang si Carlo. Nilagay ko dun sa kanyang picture. Sa ibabaw ng piano. Yan. Tapos, alam nyo, since, di ba galing kami ng Kawit, misa, sa kasal ni Jolo at ni Maika. Since yung Silang malayo at baka abutin kami ng siyam-siyam doon, we decided, since namatay si Governor Ayong Maliksi, we decided na dumaan na muna kami. Kaya kahit na tayo pang-wedding, sabi ko, maiintindihan nila tayo. Dumaan kami doon ni Mayor Dino at si Chris Reyes ng Silang Cavite. Ito yung pinakamasipag na popular na barangay kapitan Ito sinama tayo ito sa Nueva Ecija. Makikita niya yung picture na yan. Pwede bang i-zoom yan? Itong katabi ko, yan ang Mayor Manny Maliksi, ang anak ng nasirang Governor Ayong. Imus Mayor ho yan, Imus Cavite. At ito namang yung kabiyak niyang katabi ko, si Mayor Jeline. Mayor Jeline. Hindi mayor, kundi magiging mayor. Baka tumakbong mayor Kasi itong si Mayor Manny, mukhang tatakbong congressman. Lalabanan si
Sino ba yung incumbent nila dyan? Si AA yata, something. At yun yung yung couple na yun. Ayun, nakikita nyo, yan si Barangay Kapitan Chris Reyes, Mayor Manny, si Mayora Jeline, ako, tapos si Mayor Dino at si Architect Velasco. O yan. O, kami yung apat. O. Pagka galing mo namin dyan, saka kami pumunta ng silang. Kaya hirap na hirap kami. And, alam niyo ba, alauna na nga ako nakauwi eh. Puyat na puyat. Pagkatapos, bigla naman tayong naimbitahan. Kagabi, nako, isa namang dinner. Kung nasurpresa yung may birthday, pati ako nasurpresa kasi naimbitahan tayo bigla. O ito nga pala, bago yan. Ito naman ho, the day before, Biyernes ho ito ng gabi. O. Alam nyo ba, na ako ay naanyaya magsalita sa Philippine Eagles at kasi meron silang chartering ng 6 na bagong club at inindak ang mga mahigit sa 200 opisyalis ng Okada Hotel. Sus Mariosep, maniwala kayo. Akala ko naman, ordinaryo din na induction. Hindi ko nga na-realize na 6 pala. Pagdating ko sa Okada ho ito eh. Abay, may higit na 200. Medyo atras pa ako, sabi ko, teka muna, hindi ba bawal ito? Bawal mag-gathering? Sabi naman ng manager, hindi sir, naano namin ang protocols dito. Sabi ko, anong protocol na alam mo? Kasi yung hotel namin, pwede kami 50% ang pwedeng pumasok. O ilan ba ilan ba ang pwedeng pumasok dun sa ballroom ninyo? Sir, 1,200. Mga 200 lang naman sila. Wala pang 300. So, less than 50%. Sabi ko, kako yung mga upuan. Sigurado ba kayo 1 meter o 2 meter? Oo, sa isang lamesa, 4 lang sila. Okay, nung tinignan ko naman, okay. At saka lahat sila, naka-face mask, naka-face shield. O yan, tingnan nyo. Yan yung ballroom ng Okada eh. Tapos ano pa? Yan, tingnan nyo yung kanila. Tingnan nyo yung the way na ginawa nila yung kanilang okasyon. Yan ang sinasabi ko na kailangan mag-observe tayo ng health protocols. Yung minimum yan. Kaya sa dami ng yan, tingnan nyo, ang ganda ng kanilang social distancing. Ano pa? Tingnan pa nga natin. O yan, doon naman sa presidential table yan. Maganda rin ang social distancing namin yan. Tapos, nung ako'y nagtalumpati, at alam nyo yung talumpati natin. O siyempre, dinidiscuss natin dito tungkol sa Duterte, pati yung Duterte Go, Sara Duterte, Sara Go. Ang dami. Kasi yan ang gusto nilang pag-usapan eh. O ano susunod dyan? Ano pa? O yan naman yung manager ng Okada at sumalubong sa atin. Tapos yung iba, opisyalis ng Philippine Eagles. Alam nyo, yung palang Philippine Eagles, yan, tingnan nyo, ang dami nilang ritual, maniniwala ba kayo, 3 oras at kalahati yata ako doon, kasi 6:30, nandun na ako eh. Bali ba, meron pa akong dinner, birthday naman ni Noel Oñate. Nakarating tayo doon, siguro 11:30 na, buti naabutan pa natin. Si Noel Oñate, may bisita pang 2, pero nakalisan na pala na yung iba niyang 8 bisita dahil limitado lang yung gathering. Tingnan nyo yung picture niya, meron pa silang may mga honor guard, ang tindi ng ritual eh. Kaya by the time we delivered our speech, siguro anong oras na ba yun? Siguro mga 10:45 in the evening. Sus Mariosep. Kaya nakarating tayo dun sa BGC sa Uptown Wine Story, 11:30. Ayan. Yan yung mga bagong charter clubs. Yan ang mga presidente. Kasama na nga dun yung inanak natin sa kasal na si Jolo Granades. And then ano ba next? O yan, tingnan nyo naman, ang poporma eh. Nagpakuha ko sila ng picture. Ganda eh. Sabi ko, sige, okay. Honor guards. Anyway, let me tell you about the Philippine Eagles. Matagal ko na naririnig ang Philippine Eagles.
And to my pleasant surprise, si Presidente Rodrigo Roa Duterte pala, miyembro po nito. At tinanong ko, kailan naging miyembro si Presidente? Sabi niya, 2014. O ibig sabihin, 2 years before the election. At yan pala pong Philippine Eagles na all over pala yan sa Pilipinas. Although matagal ko na narinig, Fraternal Order of Eagles, or for short, Philippine Eagles. At binigyan po nila ako ng sorpresa. Medyo, of course, it was a pleasant shock. Bago ako umalis, after my speech, they passed a resolution, unanimous resolution, approved by the body. Ginawa ako miyembro instant, doon pat nag-take out ako doon. Gulat na gulat naman ako. O kaya ngayon, miyembro na pala ako ngayon ng Philippine Eagles dyan sa Katipunan, yung club nila sa Eagles Katipunan. Salamat sa inyo. At least kasama natin si Presidente Duterte na miyembro. Saka meron silang yung kamay nila iba. Ganyan muna yung ganyan. Ganyan kayo, tapos magaganyan, handshake, tapos meron pa lang sa puso. Okay din Anyway, salamat sa inyo. O yan ang naging biyahe natin. Maria Joseph. Kapoy din kapoy. Sabi nga sa Bisaya, kapoy. Alright. Teka muna, pahinga naman tayo. Tapos, yung mga interesanting pag-uusapan natin. Unahin natin yung bakuna. Muna. Yung pagdating ng bakuna. Tapos, yung kila Duterte, Sara Go, Digong. Yan, maganda. Unahin po natin. Let's rest for a few seconds. Balikan po natin yan. Okay, tingnan po natin. Alam nyo, kahapon yung binibida ko sa inyo, nung nadang kami dyan sa Villamor Air Base on our way to yung ang surprise dinner, birthday ni Andrew Tan, ni Dr. Andrew Tan. Ako, maganda rin sana ikwento yun, pero happy birthday, Dr. Andrew Tan. At yun hosted by businessman William Gatchalian. Andun naman kanilang mga pamilya, nakakatuwa. Nakita nga ako namin sa Villamor Aeros, pagdaan namin, nandun, kasi nga darating, and katekso natin si Ambassador Wang. At kinonfirma niya nga na pagsasama sila ni Presidente at sasalubungin. Kahapon, tingnan niyo yung Daily Tribune, nandito sila. Can we focus this? Ayun si Presidente. Si Ambassador Wang. Tapos nandito yung nasa stage sila, yung mga piling miyembro ng kabinete sumalubong. Kasama rin pala si ES, Executive Secretary Miguel Dea. Saka siyempre sila Secretary Charlie Galvez and others. Now, eto na yung ipinaantay ng marami. At ang ironic dito, di ba binabanatan yung China? Pero ang dumating donasyon ng Chinese government, libre bakuna Sinovac. Kaya, siyempre, nagpasalamat si Presidente Duterte at sinabi niya na kahit na kami nag-aaway dahil meron tayong claim doon sa kiniklaim din nilang kanila. Walang kaugnayan dito, basta ito problema ng mundo ito. At tayo nagpapasalamat na dumating itong bakuna na matagal na natin inaantay. At nagkaroon na nga ng this morning, yung rollout nag-umpisa na.
vaccination program. At ang nauna, hindi yung binili natin, kasi yung binili natin medyo nagkakaproblema sa unang-una yung indemnification na napirmahan na rin, na okay na, wala nang problema. Pero yung supposed to being darating na, ano ba yun, AstraZeneca, para nagkaroon na naman ng problema sa delivery, kaya medyo madidelay. Pero parating. Ba't puntahan natin tong Sinovac? Ang unang-unang nagpabakuna, yung pong direktor ng PGH, doktor ito ha, at yung mga iba pang doktor, Dr. Salvana, sino pa, basta yung mga kilalang doktor, para nga ipakita sa ating mga kababayan na huwag ho kayong mag-alala na kung itong mga doktor natin mismo nagpapabakuna, ibig sabihin, safe, effective ito. Kaya hindi ba nananawagan tayo, mulat sa bulpa tayo, magpabakuna po tayo. Okay, sabi ni Presidente Duterte, yung donasyon ng 600,000 doses of bakuna, ito daw po ay hindi maapektuhan yung away natin sa South China Sea. Dahil if you notice, yung Beijing, medyo agresibo sila ngayon. Nagpalabas pa sila ng batas na pwede nilang paputukan, salakayin yung mga pumapasok sa teritoryo nila. Pero sabi nga ni Presidente, hindi, ako, yung aking patakaran dito sa panglabas, foreign policy, independent tayo. Pero hindi ibig sabihin na tayo naman hindi natin tatanggapin yun namang inaalok sa atin na libre. At hindi ito ibig sabihin na maapektuhan yung relasyon natin doon. Ganun pa rin tayo. At yun namang aking desisyon na, like for instance, yung abrogation ng Visiting Force Agreement. Pati na yung hindi natin papayag yung manatili rito o magkaroon ng mga nuclear armaments. Hindi ito dahil we want to appease China na magkalaban siya. Hindi. Ito yung nasa saligang batas natin. Talagang pinagbabawal ang magkaroon ng mga nuclear weapons dito sa ating bansa. At wala po tayong hiningi sa China. Kusang loob nilang ibinigay ito at tinanggap naman natin ng maluwalhati. At nananawagan nga si Presidente na kailangan tanggalin nyo na yung inyong mga pangamba, fears, at magpabakuna na kayo. Anong sinasabi niya? Hindi gumagalaw yung ating screen. Ito ho'y safe at saka hindi ba palagi natin sinasabi? Hindi totoo yung sinasabi ng mga expert, ng mga critic. Yan ang mga eksperto natin, mga scientists, pinag-aralan nila yan. Kaya okay, kaya nga nagkaroon ng emergency authorization use nito. Kaya kung mahal, sabi ni Presidente, abay magpabakuna kayo. Kasi ito ang kailangan natin para ma-prevent natin yung pagkalat ng coronavirus. Pero sabi ni Presidente, teka muna, kailangan mag-observe rin kayo ng health and safety protocols kahit na meron na kayong bakuna. Palagi, kasi hindi naman 100%. Hindi po ba? Baka masingitan. Kaya, kayo'y magsuot pa rin ng mask, hugas pa rin kayo ng kamay, sabi ni Presidente, mag-observe pa rin kayo ng social distancing. Yun ang susi o key. Dito ay kooperasyon nating lahat para marami tayong mailigtas na buhay. At pag nagawa natin to, abay, magtatagumpay tayo laban dito sa krisis na ito. Kaya sabi niya, sa inyong suporta, pwede na tayong mag-claim ng victory laban sa pandemic o pandemya. Kaya magbayanihan tayo. Let us all demonstrate unity para sa ating nation building and healthier society. But as usual, ito ang problema nga.
talaga itong mga kritiko natin, yung nasa oposisyon, talagang they really want to be politically relevant. Sa halip na sila ay makipagsaya at bigyan nila ng pagkilala, meron pa rin silang meron pa rin silang puna. Sabi nga nung isa nagsalita kanina sa UPBGH, ang kailangan natin ay bakuna at hindi puna. Biro mo, tama, nag-rhyme. Siguro patama ito kay BP Lenny nung nagsasalita. Bakit kanyo? Meron na naman sinasabi si BP Lenny. Sabi niya, itong Sinovac na ito, kailangan dumaan ito sa tamang proseso. Kailangan magkaroon ng positibong rekomendasyon para sa Health Technology Assessment Council bago magkaroon ng rollout. BP Lenny, ano ka ba? Hindi naman daw niya kini-question yung efficacy. Pero, binabanatan mo. Ano man tawag mo niyan? Alam mo, BP Lenny, hindi naman bibigyan niya ng emergency authorization use kung hindi sinurin. Hindi ka ba nakikinig? Hindi ka ba nakikinig dyan kila Dr. Eric Domingo, kila Dr. Salbana? Pinapaliwanag nila, tumanggap sila ng mga report, mga dokumento, sinuri nila. Isa pa itong si Kiko Pangilinan. Talagang makakontra lang. Sinusuportahan niya raw yung isang grupo ng mga PGH dyan na kailangan daw magkaroon ng review. Ano pa bang ginagawa natin? Unang-una, tingnan nyo sa Southeast Asia, marami na akong gumagamit ng Sinovac. Pati nga presidente ng Indonesia, si President Widodo. At ilang milyon na ba? Diyan lang sa China Nagpaturok na. Ang dami ng tinurok. Bakit ba hindi tayo magpasalamat? At wala na tayong ginawa, kundi puro puna. Bakuna at hindi puna. Yan yan ngayon ang battle cry. Ganda, no? Ay, nako. Talaga naman. But anyway, since meron na tayong Sinovac, lahat na may gusto. At kayo'y nandun sa priority list, paturok na. Ngayon, yun naman yung mga ayaw, nag-aantay pa ng iba, hindi antayin natin. Wala naman yung problema doon. Siyempre, kayo ang will decide for yourselves kung sa tingin nyo okay. Pero, siguro naman, yung mga, gagaya niya, yung mga opisyalis, si Secretary Galvez, nagpaturok na. Si Vince Dizon, nagpaturok na rin. Aywan ko kung si Mayor Isko, kung natuloy kanina. Madali sabi, palagay ko naman, gaya ng sinasabi na natin, whether ito ay 80%, 90%, 50%, tanggapin natin sapagkat may porsyento ang katawan natin na lalaban sa mga severe cases ng coronavirus pag ito ay nakapasok. So dapat matuwa tayo, di ba? Kaya let's welcome it with open hands. Embrace it. At manalangin pa tayo na yung mga medyo na-delay darating para mas maraming bakuna, mas mabuti. Yung mga ibang gusto ng Pfizer, ng yung isang Moderna, mayroon pang Sputnik, pagdating, yun naman ang gawin natin. Yung AstraZeneca, sabi ni Secretary Duque, medyo madidelay lang ng konti. Ang sabi ng World Health Organization, nagkakaproblema lang sa supply. Kaya maantala lang naman daw ng 1 linggo. Yung delay, okay lang sa akin. Okay yung delay, di ba? Sinabi ko sa inyo, blessing in disguise ka Habang nadidelay, kampanya naman tayo ng kampanya. Kasi habang tayo nangangampanya at habang may nakikita silang nagpapaturok ng bakuna, yung mga matatas na opisyalis natin, mga doktor natin, na sila ang nakakaalam kung talagang ito'y ligtas o hindi.
o hindi ba, lalong lumalakas yung ating mga paniniwala sa bakuna. Puntahan na naman natin, lipat naman tayo. Yun namang Sara Bongo at yung Sara Digong. Ano pa ba yung isa? Bong Duterte. Di ba? Ang ganda ng mga kombinasyon eh. Merong bago statement si Mayor Sara. Pakita ko sa inyo. Ayan o. Ano ba nakalagay? Daily Tribune. Ngayon lang ito eh. Sara, if God wants me, I will become president. Hindi ba? Okay. Unang-una, sabi natin, yung Duterte, meaning Sara Duterte and Digong Duterte, is a powerful, unbeatable team. Walang kaduda-duda niyan. And because, talaga naman yung qualities nung dalawa, magkatugma. Hindi po ba? At kumbaga, pinakita, kitang-kitang ebidensya, may prueba na pag sila namahala, makakasiguro kayo. May political will, merong katapatan sa paglilingkod, may malasakit, pinatutupad ng batas, kahit kanino, kahit sa kanilang mga sarili. Okay, pero ang nagiging problema nga, ayaw nga ni Mayor Sara dahil bata pa raw siya eh. Ano rin bang gagawin niya pagkatapos maging presidente? Di ba sabi nga natin sa inyo, okay na naman itong si Mayor Sara. Ang problema niya lang, wala siyang problema maging presidente, alam niya. At palagay ko, alam nating lahat, karamihan sa atin, na pag ito tumakbo talagang mananalo. Kaya lang, sabi ni Presidente, anong gagawin nga naman niya? 42 lamang siya. Batang-bata, sabi niya. After the presidency 6 years, 48 lamang siya. Ano magagawin? Talaga mahumarap siya sa litigation law eh. Sabi nga natin, Mayor Sara, naku, walang problema yan. Lawyer ka naman eh. You can be qualified to become a justice of the Supreme Court. And later on, Chief Justice, hindi ba? Marami kang pupuntahan pa. Pero sinasabi ni Mayor Sara, kung talagang gusto ng Diyos na maging presidente ako, magiging presidente ako. Kasi yung pagka-presidente, that's a gift from God. Hindi lahat na gustong maging presidente, magiging presidente. Kung matatandaan nyo, yung mga nakaraang panguluhan, dati-dati, ang lakas-lakas ni Speaker De Venecia nung tumakbo, tapos nawala. Naging nanalo doon si Presidente Ramos, samantalang parang ano lang siya, parang pumasok siya, huli na eh. O hindi, biglang, ang taas naman dati, si Manny Villar, wala rin eh, hindi rin nanalo eh. Tapos si Binay, ganun din, ako, bagsakan lahat eh. Kumbaga, talagang kung sino ang ninombrahan ng mga Diyos ng tadhana, siyang mananalo. Kaya sabi ni Mayor Sara, kung talagang papalarin ako at gustuhin ng Diyos na maging presidente, ako yung magiging presidente. Pero after that, ito na nga ako, medyo may bago na naman. At itong si Bongo naman, ang para namang lumalabas na pwedeng-pwede rin maging presidente. Bakit kanyo? In-endorse mismo ng Presidente Duterte. Paano ba yan? Sabi niya, yan ang kandidato ko. Di bigla ngayon na headline siya. Pero ayaw din senador ko, sabi niya, Sir, it's a thankless job. Ayaw niya rin. Maganda, mas meron naman bagong kombinasyon. Go Duterte. Ibig sabihin, si Bongo Presidente, si Digong naman, ang ating Pangulo na maging. Pero, kung mapapansin nyo, naglalaro lang doon sa tatlo. Sara Digong, Sara Go, Digong, Sara Go.
Hindi ba yung tatlong yon? Kaya regardless, kahit sino sa kanila, palaging gusto ng tao. Kaya hindi mo ba sabi natin, itong mahalaga yung continuity ng Duterte legacy. Kaya kahit na, kung halimbawa, ayaw ni Mayor Sara, Senador Go naman gustong, o rather, nahikayat din ng sambayanan na tumakbo. Aba, okay din kasi yung si Senador Go, sabi nga ho natin, nagpakita rin ng malasakit sa taong bayan, napakasipag, kahit na senador, nandyan pa rin sa executive, tumutulong, ikot pa ng ikot, at talagang pwedeng-pwede siya. Although ayaw niya. Pero sabi nga natin sabi niya kasi, gusto ko lang serbisyo, sir. Serbisyo pala. Serbisyo ang Panguluhan, di ba? Yan. Kaya, sabi natin, alam nyo, ang problema ng ating bayan, talagang, yung pa rin naman Kahit maraming nagawa si Presidente, dyan sa droga, talaga namang maraming nagawa. Ang daming natuklasan natin, milyon-milyon pala mga involved sa drugs, either of addiction or pushing it, di ba? Pero marami rin siyang, kung baga, in a scale of 1 to 10, kung yan ang problema mo, 10, abay siguro 7, mga 3, pero nandiyan pa rin. Kaya kailangan nga, ituloy-tuloy. Ituloy natin. Yung criminality, na-reduce niya, pero nandiyan pa rin. Yung corruption, ganun din. Yung rebellion, ganun din. Terrorism, ganun din. So, madalit sabi, we really need someone na ituloy ang mga legacy, mga pinunla, mga tinanim na tumutubo na. Kasi, pag ito'y nasingitan ng mga, ang iniisip lamang yung mga pangsarili nila, wala talagang mangyayari po sa atin. Hindi ba? Ang ating kasaysayan, Diyos ko. Maganda ginawa ng isang presidente, pag pumasok yung kapalit, sisirain yung mga accomplishments. Hindi yung maganda, hindi ko ba? Kaya, meron kayong pagpipilian na tandem Duterte, Sara, Go, Sara, or Go, Digong. Hindi po ba? Okay. Meanwhile, marami din siyempre gustong tumakbo. But, sabi nga natin people's will, kung ano gusto ng taong bayan, yan ang magpapailan lang. Parang agila. Pumapailan lang yung kanyang wings, pakpak, pumapagaspas. Titingnan natin kung saan hahantong ang paglipad nito. Kaya ang tayo natin doon sa mga gustong tumakbong presidente, tingnan nyo ho ang realidad. Sa ngayon, sa tingin po natin, talagang this is the Duterte time. Kung hindi tatakbo ang isa sa mga Duterte o yung dalawang Duterte, pero yung tatakbo ay inanoint, ninombrahan, tinulungan, mananalo ho yun. Maniwala, maalala nyo ako pag nangyari po yan. At maalala nyo rin ako, pag iba ang manalo, nako, hindi tayo nakakasiguro kung saan makakarating ang ating bansa. So, tingnan po natin. Ito naman si BP Lenny, sabi niya, huwag tayong gumaya. Sinasabihan niya yung mga reporters niya, huwag kayong maglagay ng mga streamer. Bakit? Meron man naglalagay para kay BP Lenny? Parang wala ako nakikita. Maggawa na lang daw ng community work. Una-una, hindi naman masama. Ano naman kung maglagay, BP Lenny? Baka naman sinasabi mo yan para to justify na wala tayong makitang mga streamer.
Kaya sabi niya, hindi, sinabihan ko, wag sila maglagay. Mantalang si Mayor Sara, paulit-ulit, wag kayong maglagay. Lagay naman na lagay yung mga supporters. Yung mga gusto sa kanya tumakbo. Pati nga, mayroon pa siyang banta. Sabi niya, usigin ko kayo, pag lumabag kayo, ha? Ay, ganun pa rin, wala eh. Talagang sumusunod naman sila sa regla. Itong si BP Lenny, sinasabi niya, humiwalay daw sa traditional na politika. Eh, ikaw nga ang pinaka-traditional na politiko ngayon eh. Kung baga, alam mo, walang galang na BP Lenny eh. Para talagang, hindi ko kasi maintindihan, bakit naman nakikinig ka dyan sa mga nakapaligid sa'yo o dyan sa mga kasama mo sa oposisyon. Gamitin mo na lang yung katutubo mong talino. Siguro, kung susundin mo yung sarili mo, palagay ko nasa tama ka palaging daan eh. Pag nakikinig ka dyan, alam mo yung mga nasa paligid mo, puro gusto niyan, mapang sarili. Kaya mali ang mga mungkahi sa'yo. Kaya the moment you open your lips, parang dispalinghado palagi. O kaya nababanatan ka. Sabi niya nga parang hindi niya malaman kung tatakbo siyang presidente o hindi, local politics na lang siya. Ang problema nga, pag mag-local politics ka, pag gobernador ang tatakbuhan mo, tingin ko na matatalo ka doon. Siguro kung mayor pa ng Naga City, baka sakali, baka naman ayaw naman ng incumbent mayor. So, paagawan. Hindi po ba? Pero alam nyo, hindi naman kailangan tumakbo isang tao para paglingkod sa bayan. Yan ang matagal ko nang sinasabi yung nagtanong sa atin sa Cavite. Kasi pati ako nadadamay. Sabi niya, Tari Panelo, nababalitaan namin sakay sa napupusuan ng presidenteng tumakbong senador. Ano naman ang may tutulong yung pag-ay senador Jesus Mariosep? Sabi ko, alam niyo, hindi naman kailangan tumakbong isang tao para manilbihan, whether nasa gobyerno o hindi. Kung talagang gusto mong magsilbi sa taong bayan sa maraming pamamaraan yan. At nung tinanong tayo, tatakbo ba kayo? Sabi ko, alam nyo, parang rin ang sinasabi ko kila Mayor Sara, Presidente Duterte, what will be, kaya sira-sirehan. Hayaan na lang natin dumating ang mga panahon na yan, tingnan natin kung ano ang hinihingi ng pagkakataon, yun ang mangyayari sa Pilipinas. So meanwhile, mag-focus muna tayo dito sa ating mga tungkulin. Ako, yung aking advocacy ngayon, alam niyo ba ang advocacy ko ngayon? Yung mailabas ko, mapag-aralan ng taong bayan. Yung sinasabi kong kailangan yung dalawa ang tumakbong presidente at vice-presidente. O kung hindi naman, yung pinipili ni presidente, like si Senador Bongo. Kasi nga, yung continuity ang kailangan talaga natin. At yun din ang narinig ko sa Cavite, Zambales, Bata, palaging sino na? Paano na pag wala si Presidente Duterte? O eto na nga ho yun. That is now the alternative. Pero inaabot na naman po tayo ng oras, napakabilis ng oras. So pansamantala, magpapaalam po tayo. Ako po ang inyong lingkod, Salvador Panelo. Hanggang bukas muli, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. At magpapaalala po sa inyong kayo ay palaging magsuot ng face mask kahit na kayo'y nabakunahan na. Magsuot din po kayo ng face shield. At mag-observe po kayo ng 2 meter or 6 feet distance. And palagi pa rin maghugas ng inyong mga kamay with soap and water. Madalas. Okay? Mag-alcohol kayo. At syempre, yung paulit-ulit din natin. Iba talaga pag malakas ang katawan. Walang sakit na dadapo sa'yo ng ganyan-ganyan lang. Kung dumapo man, patay ka ganyan. So, improve on your immune system. Eat healthy food, nutritious food.
vegetables nandyan, prutas nandyan, yung mga isda nandyan. Ano pa? Ano pa? Hindi uminom kayo ng maraming tubig at mag-exercise at saka matulog po ng at least 8 hours a day. And most of all, hindi ba sabi, kailangan palagi kayong in happy mood. Kailangan palagi kayong positive. Mahirap yung stress, negative, cancer ang abutin natin. Cancer, ulcer, lahat ng sakit, dapo po sa atin. Let us tread the path of roses and let us go beyond the path of thorns. Magmahalan tayo and I love you.